Hi guys, welcome back to this channel. Ayan, Anpas Capistrano. Ayan, welcome dito ulit sa akin TikTok. Mega love shoutout Sitaw Fam. For today's video, babasahin natin ang comment ni Raymart. Sabi niya ay, ate, ask ko lang ba't nababawasan yung balance ko sa sitaw? Ito yung sabi ate, the first assessment of penalties violation in September. Ayan, Raymart, meron din ako niyan. Itong aking first assessment of penalty for violation in September. Ayan, so makikita mo dito, ito ay na-deduct sa akin nitong last September 16, 2023. Ayan, so may deduction ako na 1,043 pesos dito sa aking wallet balance. Okay, explain ko muna kung bakit meron tayong ganitong deduction sa ating wallet balance. Okay, may papakita ko sa inyong chart na I'm sure na makakatulong sa inyo. And sa tingin ko naman, lahat ng mga GC ay nakatanggap ng ganitong chart. And ito, halimbawa, itong chart ng ating seller violation penalty rules. Ayan. So sa ating first evaluation, meron tayong ditong affected na products. Itong mga products na ito ay yung meron tayong profit margin na nilagay na 8%, 10%, and up to 12%. Okay? Ang minimum processing fulfillment rate na nire-require ni Sitaw sa atin ay 55%. Now, ano nga ba itong PR? Bakit may ganito si Sitaw? Okay? Sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano nga ba itong PR or processing rate dito sa ating Sitaw account, ito po ay processing fulfillment rate na nire-require ni Sitaw dito sa ating Sitaw shop para naman maging maganda ang ating performance dito sa ating mga pending orders. Now, bakit kailangan ni Sitaw nitong tinatawag nating processing fulfillment rate? Simple lang, dahil yan po ay para maiwasan natin ang mga complaints or refunds ng mga buyer dito sa ating mga shop, kagaya ng mga delay orders. Siyempre, kapag mga buyer ni Sitaw ay naiinip na yung ating mga buyer sa kanilang mga na-order, once na dumating sa kanila yung orders, pwede silang mag-request ng refunds. Okay? So, ayun, hindi natin makokontrol minsan yung ating mga buyers is nainis or nainip. Gusto nilang mag-refund na lang nung kanilang mga in-order dahil napakatagal. And kagaya ng ating mga nire-remind dito sa ating mga bagong Sitaw seller na kapag meron silang pending orders na hindi na pa-process within 15 days, dati kasi 15 to 18 days, ngayon 10 to 15 days na lang na hindi natin ito ma-process, ay si Sitaw na po ang magpo-process nito, pero magkakaroon tayo ng penalty. Yun na nga po yung tinatawag nating processing fulfillment rate na 55%. Okay? So dapat mag-process tayo ng mga orders para hindi tayo mababawasan ting mga profit margin dito sa ating account. Balik tayo dito sa ating chart na seller violation penalty rules. And so kung naaalala nyo nitong September 1, nag-launch si Sitaw ng ating bagong profit margin na from 7% up to 8%. Itong tinatawag nating profit margin is ito po yung ating kinita or pwede nating ipatong dito sa presyo ng produkto na meron si Sitaw dito sa kanyang mga product warehouse. Okay, so kung gusto nyo malaman kung paano yung maglagay nitong mga profit margin, meron akong video dyan paano mag-add ng product with a profit margin. Ayan siya, in-attach ko na lang. Ito siya, i-watch nyo na lang itong video na ito. Scroll up lang kayo dyan sa mga video ko. And then meron din ako ditong actual order process. Ito yun siguro, ito. Hindi, best time to cash out. Ito yung actual na pag-process ng order at saka yung pag-cash out kung kailan yung best time. So, panoorin yung mga video ko dito sa TikTok para meron kayong mga info na matutunan. Okay? Then, balik tayo dito sa ating topic. Ayan, balik tayo dito sa ating chart. Ayan, kung ang napili ninyo na profit margin is 8% and then hindi nyo po na-reach itong 55% na nire-require ni Sitaw, ay tayo po ay magkakaroon ng deduction or penalty. Okay? Ang date kung kailan ang first evaluation natin every month. Okay? So, na-discuss ko na to before. Every month magkakaroon tayong mga Sitaw seller ng 2 beses na evaluation dito sa ating shop. Yan po ay para sa performance ng ating shop. Every 15 and 30th of the month, magkakaroon tayo ng evaluation dito sa ating shop account.
So let's say dito sa first evaluation na meron tayong profit margin na 8% and then hindi natin na-reach itong 55%, magkakaroon tayo ng deduction, okay? Magiging 7% na lang itong ating profit margin. Even though pinili nyo yung 12% na profit margin ni sitaw para dito sa ating shop, magiging 7% na lang yung ating profit margin. So I suggest, kung naglalagay kayo ng profit margin na 12%, 10%, or 8% dito sa ating mga shop, maglagay pa rin po kayo ng 7% para mapuno ninyo yung ating 55% na nire-require ni sitaw. And every 16th of the month, doon na magre-reflect yung deduction violation ni sitaw ito sa ating wallet balance. Doon yun na siya makikita. And then sa second evaluation natin na gagawin ni sitaw, ayan, magkakaroon na tayo ng 7% profit margin. Even though ang pinili natin is ganun din, 8, 10, or 12%, hindi natin na-reach itong 55%. Sa end of the month, magkakaroon na lamang tayo ng 6% profit margin. Okay? So, kung sa loob ng isang buwan naglagay kayo ng 10% profit margin or 12% profit margin sa inyong product, yung product na iyon, i-unpublish nyo na. Okay? Simulan nyo na pong mag-process ng mga 7% na nilagay ninyong profit margin. Yung mga murang product na worth of 200 something. Ito siya. Papakita ko sa inyo yung chart. So, ayan, maging aware po kayo sa paglalagay ng mga product dito sa inyong shop. Kagaya nito, na every worth of 300 pesos pababa, ang profit margin na kinita natin dito is 7%. Okay? And then, kapag naglagay kayo ng product na worth of 301 pesos up to 2,000 pesos, ang profit margin na pwede nating ilagay dito ay 8% ang kanyang profit margin. And then, yung product na worth of 2,001 pesos up to 5,000 pesos po, ay meron tayong 10% profit margin. And then, yung worth of 5,000 pesos na product pataas, ay pwede yung profit margin na 12% profit margin. Okay? Ayan po yung ating pwedeng kitain dito kay sitaw. And ayun na nga, yung tips ko sa inyo, kung naglalagay kayo ng profit margin na 12%, 10%, 8%, maglagay din po kayo ng 7% and then i-unpublish nyo po muna yung mga 12% na yan kung marami na kayong pending orders and then naghahabol na kayo ng PR, ayan, i-unpublish nyo na po yung mga 12% profit margin para may mga pumasok na 7% profit margin. Okay? So, I hope nakatulong sa iyo ang video na ito, Raymart, and I hope naintindihan mo yung ating mga penalties and deduction dito kay sitaw. Yan po ay para mas mapaganda pa po natin yung ating performance dito sa ating mga shop dito kay sitaw. And abangan natin sa mga susunod na buwan ang mga pagbabago or mga dapat na i-improve ni sitaw dito sa kanyang system. And lahat naman po tayo ay kumikita dito. Kahit 6%, diba guys? Imagine, 6%, okay lang yon kahit nabawasan tayo. And yung binabawas ng sitaw is hindi naman po natin talaga sariling pera yon. Yun po ay nabawasan yung ating kinita. Okay? So, para hindi mabawasan, ayun, nandyan na yung aking tips. And I hope na nakaabot kayo dito sa dulo para naman marami pa kayong mga information. Ayun lang. Paki-like and follow po na aking videos for more updates kay sitaw.